taon lang, sabay-sabay na nagbigay liwanag. Kumikuti-kutita, pinupusi-pusila, ganyan ang itlog ng mga bumbilya. Higanting mga parol sa San Fernando, Pampanga. Pinaglalaroan ang iyong mga mata. Kumikuti-kutita, pinupusi-pusila. Ito ang pinaka-inaabangang taunang pista ng mga Kapampangan, ang Ligligan Parol o Giant Lantern Festival. Bawat parol, walang tulak kabigin. Lahat bongga! Sabit sa puno, buhusan ang mga Kaabang-abang din ang mga kakatuwang pakulo ng mga kalahok. Over the years, nakikita natin yung mga giant lanterns and masaya kasi nakakapagbigay ito ng kaligayahan sa mga ibang tao. Yung simpleng panonood lang, di ba? Ang gandang tignan. Pero sa taong ito, alin kaya sa nagniningning na mga parol ang mag-uuwi ng tumataginting na 150,000 pesos? Ang pambato ng Barangay Dolores, gawa ng mahigit 2 dekada ng parol maker na si Mang Teddy. Ikatlong taon na raw niya itong pagsali at magkasunod siyang nanalo noong 2014 at 2015. Lahat naman yan halos maikpit mong makakalaban eh. Kasi lahat yan, pag sumali ka, gusto rin nilang manalo. Kinakabahan. Kasi lahat ng entry ngayon magaganda eh. Noong nakaraang taon, ang tema ng kanyang parol, Aldab. Ngayong 2016, ang inspirasyon ng kanyang entry, ang pinagsanib na puwersa ng mga brilyante ng mga sangre ng Encantadia. Bagong usong kanta ngayon, yun ang nagpapaano sa mga tao, mga audience impact. Doon siguro naaaliw ang mga judges pag sumbigaw na yung mga tao. Agosto pa lang daw, binubuo na nila ang kanilang ipanlalaban gamit ang tinatayang 15,000 na mga bumbilya. Ang disenyo, binuhay ng mga makukulay na plastic na mistulang fiberglass. Sa gilid nito, may mga ilaw na parang mga brilyante. Pero syempre, ang star pa rin ng parol ni Mang Teddy, ang imahe ni Jesucristo. Ang sikreto raw sa galaw ng mga pailaw, mga rotor. Ang Encantadia parol ni Mang Teddy, merong 8 rotor na magkokontrol sa pagsayaw ng mga ilaw. Ito ang tinatawag na mga rotors. Pag inikot, pag tumama sa mga tinatawag na cable wire, pag tumama sa yero, doon iilaw. Iba-iba yung laro. Agaw pansin din ang parol ng Barangay Sindalan na may disenyong bandila ng Pilipinas. Meron itong katagang Let the Love Begin. Kwento ng may-ari ng parol na si RV. Tinatayang nasa 7,000 ang mga bumbilyang gamit dito. At ang ginastos, humigit kumulang 1,000,000 piso. Nasa 10% nga lang yata ng gastos ng parol ang price. Nasa 100,000 lang ang parol gumagastos ng more than 1 million pa pagbago lahat ng materialis mo. Ang ama ni RV na si Tatay Ernie, ang orihinal na alamat pagdating sa paggawa ng mga parol sa Pampanga. Pinangangalagaan lang namin yung tradisyon namin. Ayaw naming mamatay yung tradisyon ng San Fernando. Pangalawa, dito kami nabubuhay sa paggawa ng parol. Kaya kami sumasali dito kahit na yung premyo maliit lang. Pero nagretiro na raw ito at ang baton ipinasa na niya sa kanyang anak na si RV. Nag-request sila sa akin na, Tay, ano pang gusto mo? Nakuha mo ng lahat. The most outstanding San Fernando. Dahil tayo umabot ng 50 years sa paggawa ng parol. Ano pa kanya ang gusto mo? Hinihintay mo na lang kung kailan matutupad na sana ikaw ay maging national artist. Ngayong taon, tanging hangad ni RV maging proud sa kanya ang kanyang ama. Hindi lang yung manalo kami kasi hindi naman lahat nakakasali dito. No? Ang dami naming Fernandino, si ilan lang kaming giant lantern makers. So yung makasali ka lang dito, winner ka na. Iba't iba. Magarbo ang mga parol ng Pampanga at meron daw itong pinanggagalingan sa kanilang kultura.
If you're familiar with Kapampangan culture, yung mga Kapampangan as a people, magagarbo eh. Ang parol ay isa ring manifestation ng Kapampangan culture. Pwede naman gumawa ng simpleng parol, pero kami gumagawa ng mas magarbong parol. Hindi lingid sa inyong kaalaman na ang Pampanga ang kauna-unang lalawigang itinatag ng mga Kastila noong 1571 at kami naging paboritong lalawigan. Ibig sabihin, kinikilala niya na para bang ang kulturang Kapampangan ay malapit sa Kastila. At naisulat niya gustong-gusto namin silang gayahin sa pamamaraan ng pagbihis, pagsasalita, pananampalataya. Bukod sa Giant Lantern Festival, may isa pang parada ng mga parol na ipinagmamalaki rin ng mga Kapampangan. Ito ang Maitinis, hango sa salitang matinis na ang ibig sabihin evening prayer. Sa Maitinis, sari-saring parol kasama ang mga santo ang ipinuprosesyon sa bisperas ng Pasko. Mangilan-ngilan na lang daw ang gumagawa nito sa buong Pilipinas. It's just that in San Fernando, nag-iba yung tradisyon. Gumawa sila ng mga mas malalaking parol, no? At later on, iba't ibang uri ng teknolohiya yung ipinakita nila sa mga ginagawa nila na parol. Mula Mabalacat, dumayo naman tayo sa Angeles, kung saan naipapamalas pa rin ang debosyon ng mga Katoliko tuwing Pasko sa pamagitan ng pahalik. Sa bisperas ng Pasko, dumarayo ang mga deboto sa simbahang ito para sa tradisyonal na pahalik. Isa sa mga hindi nagmimintis, si June. Utang daw kasi niya ang kanyang buhay sa Batang Jesus. Sa Gospel, sinabi ng Panginoon na kung hindi kayo magiging katulad ng isang bata, hindi kayo makakapasok sa kaharian. Taong 1998 kasi, nagkaroon daw siya ng brain tumor. Dead on arrival na raw siya nung isugod sa ospital. Nakikita ko na sa paligid ko, family ko, mga kaibigan ko na nagdala sa akin sa hospital na pumunta sa hospital while I was at the emergency room. Dalaw lang ang sinabi ko o tinawagan ko, Santo Niño and the Holy Sepulchre. Pero tila milagro raw na nung sinubukan siyang i-revive, muli siyang nabuhay. Kahit na naka-wheelchair na ako, hindi ako titigil o aalis sa pahalik. Binubuhat na lang nila ako. Ibig sabihin, hanggat kaya ko pa, kahit buhat-buhat, pwede pa. Samantala, balik tayo sa Giant Lantern Festival sa San Fernando. Matapos ang magarbong light show, oras na para i-anunsyo kung sino ang mag-uuwi ng 150,000 pesos. Champion is Barangay Dolores! Congratulations! Super saya! Nakuha na yung Grand Slam. First time in history. Kitang-kita sa kanilang mga higanteng parol at sa masasarap nilang pagkain na ang mga Kapampangan, bongga at magarbo.